Ayan, may sasabihin ako sa inyo. Para ito sa mga anak. Nakakalungkot lang. Kasi marami na ngayon ang mga anak na palasagot at pasaway sa magulang. Kapag inuutusan sila, nagdadabog, nakasimangot. At kung minsan, hindi nabibigay ang gusto, sumasama ang loob. Di ba? Di ba? Pero hindi nyo ba naiisip na sa tuwing sinasagot natin ang ating mga magulang ay nasasaktan yan sila. Pero hindi yan nila pinapakita. Tinitiis nila yon. Kasi kailangan nila ipakita sa atin na matapang sila. Kapag hindi nila nabigay ang gusto nila, ang gusto natin, alam nyo ba, nalulungkot yan sila, pero hindi nila pinapahalata yung sa atin. Kung nyari lang, galit sila dahil ayaw nilang makita na masasaktan tayo. Kung nyari lang. Minsan, nagtatapang-tapangan lang yan sila para hindi natin makita na mga anak ang mga nararamdaman nila. Pero sa totoo lang, nanliliit yan sila kasi hindi nila kayang ibigay ang gusto nating mga anak nila. Hindi nyo alam yun, no? Kasi kung minsan, sarili lang natin ang iniisip natin. Alam nyo, hindi maramot ang mga magulang natin. Hanggat kaya nilang ibibigay nila yan sa atin. Kahit susubo na lang nila sa bunganga nila, ibibigay pa rin nila sa atin. Ganyan. Ganon. Ganyan tayo kamahal ng ating mga magulang. Pero kung minsan, may mga panahon lang o mga pagkakataon lang talaga na kahit anong gawin nila, ay hindi nila kayang ibigay ang gusto natin. Sana naman maintindihan natin yun. Ang mga magulang natin, hindi alam ang salitang pagsuko. Lahat yan kakayanin nila kahit gaano pa yan kahirap. Kahit pagod na yan sila, gagawin nila yung lahat at hindi yan sila magpapahinga. Pero ikaw, mapagsabihan ka lang ng konti, sumasama ka agad ang loob mo. Nagkasimangot ka agad at magdadabog pa. Kung minsan, lalayas ka pa. Nako. Kasalanan mo naman kung mapagsabahan ka. Pinapangaralan ka lang. Ang nanay at tatay mo kasi, ang sa isip nyo, utos dito, utos doon. Bawal ito, bawal iyon. Pero hindi mo ba alam na hinahanda ka lang nila para sa pagdating ng panahon, marunong ka sa lahat ng mga bagay at kaya mong humarap sa hamon ng buhay. Kaya ayaw nila na lumaki ka na walang alam. Kasi kawawa ang batang walang alam. At alam kasi nila na hindi habang buhay, nasa tabi mo sila. At ikaw, sa kabila ng lahat, ikaw pa rin ang iniisip nila. Masakit lang talaga sa tenga ang paulit-ulit na sasapagsabihan ka. Pero si nanay ang tatay, oo, masakit yan. Pero mas masakit pag walang magulang na makakasama mo. At kapag nagkamali ka, ganyan, papagsabihan lang tayo. Yeah, ganon. Pag nagkamali tayo, mapagsabihan tayo. Pero, alam niyo ba, sa ginagawa ninyo, yan ba ang igaganti natin sa kanila? Yung mga palasagot na anak, sa kabila ng kanilang pagsasakripisyo? Ay, nako, hindi yun. Para lang mapangalagaan at mapakain, mapaaral tayo. Sinasakripisyo nila yun. Ay, nako, naiinis tayo dyan kasi ang isip natin, sobrang istrikto nila. Pero hindi natin alam, yan ay lahat para sa atin. Talagang hindi nyo ba alam na yan sa ginagawa nila
ay iniingatan lang tayo. At ang pinakamaganda, at alam nyo, ang pinakamagandang regalo na tanggap sa buhay nila ay tayo. Oo, ikaw yun. Ikaw yung pinakamagandang regalo na binigay na natatanggap nila sa tanang buhay nila. Ikaw ang pinakamagandang regalo na natanggap nila. Kaya kung pwede, mahalin naman natin ang mga magulang natin. Naaalala niyo pa na sila ang naging lakas natin, na nagturo sa atin. Sila yung mga magulang natin ang tuturo sa atin na para maglakad. Sila ang boses natin. Sila ang nagturo sa atin para makapagsalita. At alam niyo ba kung bakit tayo tinuruan? Kasi darating ang panahon na hindi na sila makakapagsalita. At kung dumating ang panahon na yun, sana tayo naman ang magsilbing magpapaalala. Sana tayo rin naman ang magiging busis nila kagaya ng mga ginagawa nila ngayon. Ang nanay at tatay, kaya ang mga magulang, kaya nilang alagaan ang isang dosenang anak. Pero kung minsan, ang isang dosenang anak, hindi kayang alagaan ang nag-iisang magulang. Nakakalungkot, diba? Ang pagmamahal ng isang magulang ay walang kondisyon yan at hindi yan maihambing sa anumang relasyon. Irespeto natin sila, iparamdam natin sa kanila na mahalaga sila. Mahalin natin ang ating mga magulang natin habang kasalo pa natin sila sa ating hapagkainan kasi walang silbi kapag wala na sila. Kapag bakante na ang mga upuan nila, kaya mahalin natin ang ating mga magulang. Nakakalungkot.